Kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong dalawang tulpo. Si Mon Tulpo at si Ben Tulpo. Ito pong matandang tulpo ay kinundinan niya po. Ito pong si Senador Marcoleta. Tingnan muna daw po ni Senator Marcoleta ang sarili niya bago siya tumuliksa o bago siya bumanat sa iba. At eto naman po si Ben Tulpo ay tigas naman po ang pangmaliliit. Minaliit naman po nung nakaraan pa po, yung panahon po ni Bato na siya ay tumatakbo ay pinagtatawanan pa mga kababayan dahil nawala raw po ang tapang ni Bato. Ito po, umpisa na po natin ito pong matandang tulpo mga kababayan. Ito po ang sagot niya at banat niya kay Senator Marcoleta. Umpisa na po natin. Tingnan mo na yung Ayoko sa... yung sarili niya dahil yung diskaya may usapan kayo. Kaya masyado mong pinipilit yung sarili mo dahil gusto mong meron kayong usapan ni diskaya. O, kaya wag ka masyadong tingnan mo muna yung muta sa mata mo bago ka tumingin sa muta ng iba. Yan po mga kababayan, tingnan muna raw po yung muta niya bago tingnan ang muta ng iba. Sino po ba ang mga nai-involve kay Diskaya? Unang-una yung kapatid niya, yung Tulpo, si Erwin Tulpo. Di po ba, sa Diskaya, kasama sa mga meeting hanggang sa bahay pa yata niya, may makakuha ng litrato ang Diskaya at napakaraming politiko. Di ba sabi nga ng Diskaya, meron pa silang hawak na hindi bababa sa 150 na kongresista na nagkapera sa kanila. Kaya nga pinakulungan Diskaya. Di ba Mon Tulpo? Dahil masisira at sirang-sira na ang karir ng mga kapatid mo. Kahit ano gawin mo Mon Tulpo, bagsak na. Bagsak na ang political career ng kapatid mo na Tulpo Brothers. Wala na kaangas-angas, lalong-lalo sa korupsyon, na nahimik. Kaya pala tahimik ang Tulpo Brothers. Yung pala, mga kababayan, kung hindi dahil kay Speaker, hindi magkakamal ng malalaking insertion ang mga politiko. Kung hindi dahil kay Speaker. Hindi ba Mon Tulpo? Ngayon, sasabihin mo kay Senator Marcoleta na may usapan kay Diskaya, wala namang flood control issue si Senator Marcoleta. Hindi ba ang meron ay kapatid mo? Isang damukal, bilyon-bilyon ang nakuha na insertion yata ng party list ng kapatid mo, ang ACT-CIA. Hindi ba? Kaya nga takot na takot kayo maging presidente si Inday Dahil magwawakas na po ang mga tulpo sa politika pag naging presidente si Inday Sara. Hindi kaya? At ito po mga kababayan, sundan pa po natin ang isang tulpo na maangas, si Ben Tulpo. Hoy! Breaking news! Dating maangas, tigasin na PNP chief noon na ngayon ay sabi nila, hindi ako. Kikita nyo, ang pangit pala ni Bato pag tumakbo, ano? Parang sakang. What? Pagdating sa finish line, ang finish line ay Session Hall. Ang finish line ni Bato that time ay Session Hall. Kitang-kitang sprint runner na senador, umaakbay na sa balikat ni Ating. Balikat ni Senator Amy Marcos. Halos si Ating, all smile. Halos himatayin sa matinding hapo. Ang dating maangas, tigasin na PNP chief noon na ngayon ay sabi nila, hindi ako. Dating maangas, tigasin Nakita niyo po? na PNP chief noon na ngayon ay Nakita niyo po kung paano po
maliitin at laitin ang pag-iyak ni Senator Bato. Bakit? Hindi ka ba umiiyak? Si Senator Bato, kaya siya naluluha dahil sa grabing ginawang pamumulitika sa kanya. May sarili tayong bansa. Isa siyang dating general. PNP Chief 4-star General. Merong isang Judas, taksil sa bayan, na pangulo na tinatawag na bangag na kanyang ate di umano. May sarili tayong bansa. May sarili tayong soberenya. Merong hustisya. Nagpa-function ng ating hustisya. Hanggang sa Supreme Court nagpa-function. Merong isang general. Walang kaso sa Pilipinas. May judicial, may sariling sovereignty. Malayang bansa. Ipadadakip mo sa dayuhan na wala ng balikan, ilalayo mo sa pamilya niya. Sige nga. At hindi papayag si Senator Bato dyan na siya ay hulihin ng isang banyaga na hindi niya kinikilala kailanman ang jurisdiction nito sa ating bansa. Banyaga. Taksil lang at hudas. Taksil at hudas lang ang susunod sa banyaga. Dahil nangyari na po sa panahon natin yan, sa panahon ng ating mga ninuno, marami pong taksil at naghudas. Sa panahon ng Hapon, mas pinili nila ang gobyernong Hapon kaysa sa ating bansa. Di ba? Nagkaroon ng mga makapili, naghudas sa mga kapwa nila Pilipino. At ganun din po nung panahon ng Espanya. Marami rin po mga naghudas ng mga Pilipino para pagtaksilan ng ating inang bayan. Hindi ba ganun ang ginagawa ngayon sa panahon natin ngayon? Merong naguhudas sa sarili nating bayan, sa ating inang bayan, para magpamigay ka ng isang dating Pangulo, ng isang dating PNP Chief, 4-star, na buong buhay ni Senator Bato ay ibinuhos niya para proteksyonan ang mga Pilipino. Nung panahon ng kanyang kabataan, na siya ay nag-umpisa maging militar, sundalo, na ipagbakbakan hanggang sa naging PNP chief. Hindi po ba? Na ipaglaban sa mga rebelde, sa mga terorista. Si Ben Tulfo po ba? Saan po ba nakikinabang si Ben Tulfo? Ano po ba ang naidulot ni Ben Tulfo? Handa niya bang ibuhos ang buhay ni Ben Tulfo katulad ng ginawa ni Senator Bato magmula na kanyang kabataan? Pilipino, pinoproteksyonan niya. Si Ben Tulfo, yung yabang ni Ben Tulfo, pinagkakakitaan pa niya. Kumikita pa siya ng limpak-limpak ng salapi sa kanyang kayabangan, sa kanyang panlalait kay Senator Bato na naging bayani sa ating bansa. Maituturing mong bayani dahil ito'y naging police general. Ngayon, minaliit mo yung pag-iyak ni Senator Bato. May dahilan. May dahilan ang kanyang pag-iyak. Hindi po ba mga hindot at mga ugok at bobo? Ito ang mga makapili. Itong pamilya na ito, mga kababayan. Daig pa nito mga makapili. Pinagtatawanan mo ang kapwa mo Pilipino na merong mga Pilipino na nagtataksil sa ating bayan at sunod-sunuran sa mga puti. Di po ba yung ating mga dakilang bayani? Kinundinan nila yan, yung sovereignty. Pinaglaban ng ating mga bayani ang kalayaan ng mga Pilipinas na hindi tayo masakop ng mga dayuhan. Ngayon, naghahari ang mga dayuhan sa atin, lalong-lalo na ang kanilang batas na hindi naman natin kinikilala. Yan ba ang gusto mo, Ben Tulfo? Ni sa kalingkingan, sa hintuturo, wala kang panama kay Senator Bato de la Rosa. Si Senator de la Rosa, hindi niya iniyaman ang kanyang pagsiservisyo sa bayan. Samantalang ikaw, yumayaman ka sa ginagawa mo sa broadcasting mo. Yumamang ka. Pinagkaperahan mo milyon-milyon, daang milyon. Hindi ba? Baka nga nasusuhulan ka pa. Hindi kaya ang mga Tulfo? Kaya itong mga Tulfo na ito, mga walang binatbat ito, mga walang bayag. Maingay lang, maingay! Tutuligsa ka ng katulad ni Montulfo, tutuligsain mo si Marcoleta na walang issue ng korupsyon, ng flood control. Ikumpara mo sa kapatid mo na isang damukal ang kinasasangkutan. Hindi lang flood control. May maleta issue pa. May babae issue pa.
Hindi po ba yung dalawang tulpo? Meron insertion sa DPWH yung isang tulpo. Meron ding babae issue. Grabe magbigay ng pera. Hindi po ba? Tapos ito namang isang tulpo, ganun din. Babae pa rin. Maleta, flood control, diskaya. Hindi po ba? Ikumpara mo ito kay Marcoleta at kay Bato? Ano panama ng dalawang tulpo at isama na natin yung apat na tulpo? Ano panama nila kay Marcoleta sa kay Bato? Yang lahat na tulpo na yan. Sige nga. Sabihin nyo, si Erwin Tulfo, pumasok ding militar yan. Nagmilitar si Erwin Tulfo. Saan po ba nagsilbi si Erwin Tulfo? Hindi ba sa Amerika? Sa Amerika siya pumasok na sundalo, hindi naman sa Pilipinas dahil American citizen siya. Huwag nyo sabihin na si Erwin Tulfo ay nakipaglaban din. Hindi sa Pilipinas. Sa Amerika siya nagsundalo. Nagpalit pa yata ng pangalan para maging Amerikano. Di umano. Hindi po ba mga hindot ito, mga Tulfo na ito? Puro yabang lang. Pipiliin nyo. Pipiliin nyo ang kukutsain nyo. Pipili kayo ng tao. Si Senator Bato at si Senator Marcoleta may ginagawa na kabutihan sa bayan. Itinatama ang mga pagnanakaw ng mga kapatid mo. Di umano. Hindi po ba? Itinatama. Dahil hindi makakapayag ang mga Pilipino at si Senator Marcoleta na ang pera ng taong bayan ay dinadala lang sa kapritsyo, bisyo ng mga kapatid mo. Hindi kaya at kailanman ni isa sa inyong apat na mga tulpo, wala kayong binatbat kay Senator Bato de la Rosa. Wala pa kayong nagagawa sa bansa. Ang ginagawa nyo sa bansa na kayo'y nakakatulong, pinagkakakitaan ninyo, niyayaman pa ninyo gamit ang taong bayan. Di po ba? Yung isumbong mo kay Tulfo, nakikinabang sila riyan. Kumikita sila ng pera limpak-limpak. Hindi po ba? Ganyan din si Ben Tulfo, ang kanyang programa. Kumikita yan sa taong bayan. Sa ating buwis. At yung mga nagpapa-endorso sa kanya. Pera. Lahat sa kanila, pera. Mga kababayan, hindi po ba? Ikukumpara mo sa mga katulad ni Bato, pinagtatawanan mo, umiiyak, may dahilan? Ikaw ba? Daling ka sa Netherlands, sa ICC na walang balikan. Hindi ka ba magtatago? Iiwanan mo na buong pamilya mo? Na mahihirapan pumunta pamilya mo ron? Kayong magkakapatid, lalo kay dami-dami yung anak. Hindi kaya? Kaya mga kababayan, huwag na po tayong magpabola at magpaluko sa mga magkakapatid na Tulfo na ito. Hindi po ito makabayan. Hindi. Iba po ang layunin ng mga Tulfo. Unang-una, pinagkakitaan po tayo ng mga Tulfo. Pera-pera lang po yan. Di umano. Nakita nyo po, yung mismo na nagbigay po ng proteksyon sa ating bansa, katulad po ni Senator Bato, naging PNP chief po yan, 4-star general, nanungkulan po yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Naging maayos po ang kanyang panunungkulan. Wala siyang issue ng korupsyon. Walang issue ng korupsyon si Senator Bato. Wala siyang insertion. Wala siyang flood control. Kahit nung PNP chief siya, wala siyang korupsyon. Ikumpara mo rito sa mga Tulfo. Wala pang isang termino sa Senado. Ubod na ng dami ang issue ng korupsyon. Hindi po ba? Yan po ba ang hahangaan nyo na lingkod bayan? At yung kanilang pagiging broadcaster na kumikita sila ng limpak-limpak na salapi. Samantalang si Senator Bato de la Rosa, nung siya ay PNP chief, yung kanyang kinikita ay hindi kasing laki na kinikita ng mga broadcaster na naka-aircon. Samantalang pati buhay niya pwedeng mawala anytime. Hindi po ba? Tapos ngayon, hindi mo pa kukutsain mo pa, pagtatawanan mo pa, imbis na pagpasalamat at saluduhan mo yung tao. Dahil hindi siya naniniwala sa batas ng dayuhan. Palibasa, puro kay taksil sa bayan. Di umano. Yan po mga kababayan, ang komento po natin sa mga Tulfo na akala mo kung sino. Wala naman nagagawa sa taong bayan. Pinakikinabangan pa ang taong bayan.
dahil sa laki ng nakukuha pa yata nila. Milyon-milyon, daan-daang milyon, baka bilyon pa. Hindi kaya. Lalo-lalo po yung dalawang senador. Maraming salamat po sa mga gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy na susubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong sa inyong lingkod. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada. Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Jem Aris from United Arab Emirates. Ani Jo. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Tatay Nick from Toronto, Canada. Gayat Shena. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milay, Felipe Shapno from Texas, USA. Rolando Timbol from Alberta, Canada. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA. Arthur Estraniero from USA. Randy Crispino from Pasig. Mika Ligaspi. Tessie Mantilla from Kuwait. Frank Zamora from California, USA. Romulo Di Binegracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. Muli po mga kababayan, kailangan po natin magtiis. Tiis-tiis lang po tayo mga kababayan at may pag-asa po pong makabangon ang ating bansa. Lalong-lalo po ang pagdapo po ng Agila ng Mindanao sa Malacanang. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye.